Dito sa cabin, porta cabin number 1, nalagyan ko na siya ng nailatag ko na yung kanyang feeder line. So ayan siya. So 5x6 siya, line 1, line 2 and line 3 with neutral and ground. So ang gagawin natin, i-check natin yung panel kung tama ba ang termination niya according sa aming supply na 3-phase 380 plus neutral. So line to neutral is 220 ang kalalabasan. So check natin. So ito siya. So bubuksan natin. So try natin kung tama ba ang termination niya according sa ating supply. Kasi pag nagkamali, naging line to line ang wiring nito, hindi line to neutral. So sunog lahat lang loads natin kasi 380 ang papasok. So buksan natin mga kalinya. So ito po yung loob ng panel niya. So tama po siya ang kanyang termination. So kasi kailangan nating i-double check para hindi tayo masunog lahat ng load natin. Dahil 3-phase 380 neutral plus ground ang ating supply. So etong each line ng kanyang mga sirkito. So ayan, pati dito sa baba. So ito yung sa mga AC niya, 5.5 yung wire. So ayun yung mga kasama ng kada each circuit, yung neutral niya. So ayan ang lahat ng neutral line niya. And then nasa baba yung lahat ng groundings. So dito natin ilalagay ang ating itong ating main circuit breaker. So dito natin ilalagay ang L1 or red facing, yellow facing and blue facing. But this time European cable ang gamit natin. So papaliwanag ko mamaya kung ano yung equivalent ng color coding ng wire niya. So ilagay na natin yung ating supply. So tama naman siya. Pero kahit tama na siya according sa ating unang pag-check, in the final process, i-energize natin pa rin siya nang walang load. So, i-check natin ang mga outlet ng convenience outlet, ang ating AC at yung sa lighting circuit, syempre, i-check din natin. Pero for this time, sure ako na tama na itong connection na to. So, dahil 3-phase 380 neutral ang ating supply with ground. So, tama itong connection na ito. So, umpisa na natin i-terminate ang sa feeder line ng ating unang porta cabin, 4-hour porta cabin na may 3 kwarto, 3 AC and then convenience outlet and lightings ang kanyang load. So, nabalatan ko na yung ating main feeder line. So dahil European standard siya, so ang brown, sorry kung kita, ang brown will be our line 1 and then ang line 2 facing is black. And then sa European, ang line 3 facing is gray. So, ang neutral sa European standard is blue. Pero the same pa rin ang grounding. So, ite-terminate na natin siya sa panel. So, brown, black, and gray. So, dito sa neutral yung blue. Pag US standard, syempre, red, yellow, and blue. And then neutral is black. Same pa rin ang ground. Same pa rin ang ground na blue, yellow, green. Pero pag sa European, brown, black, gray, neutral is blue, at same ang grounding. So, i-terminate na natin. Yan, para maigpit siya. Hindi siya bumaba. Lagyan natin. Pwede na natin i-terminate ngayon. So nilagyan ko ng sleeve connector yung ating neutral kasi yung sa terminal niya masyadong malaki, magkakaroon tayo ng loose connection. So i-crimp natin dito sa crimper. So crimp muna natin bago natin terminate dito kasi maluwag siya dito kung wire lang kahit doblehin. So nilagyan ko siya ng sleeve connector para mas maigpit, para sure tayo. So ayan, na-crimp na natin siya mga kalinya. So kung mapapansin nyo, na-crimp ko na. So ilalagay na natin sa neutral bus bar niya, sa neutral terminal. So ayan mga kalinya, na-connect na natin. Ito ang brown facing and
black facing and gray facing or red, yellow, blue. So na-connect ko na rin ang ating ground and then ang ating neutral. So ito yung ating neutral. Ito. Ayan. So ang final na gagawin natin is i-double check natin lahat ng kanilang termination kung tama bang kung mahigpit ba. Kasi tayo ang huling humipo, so kailangan ma-double check natin ang mga tightenings ng mga bawat terminals. So ganito rin ang gagawin natin sa susunod na porta cabin sa pangalawa at sa pangatlo. So i-re-rotate ko lang lahat. So i-energize na natin yung ating unang ginawang porta cabin. So number 6 siya. Na-trace ko na siya kanina. So switch on natin. Naka-switch off pa naman dun sa loob ng ating porta cabin na nalagyan natin ng feeder line. So switch on ko dito. And then check natin sa loob. So check natin ang ating supply. So ayan 399, 398. So line 1 and line 2 yan. So sa line 1 and line 3, check natin. So 400, line 1 and line 3. So line 1 and line 2 and line 3, check natin. So line 2 and line 3, so 396. So check natin ngayon ang line 2 neutral nya. Nakakabit ang ating isang line sa supply sa line 1 natin. Then dali natin sa neutral ang ating test lead. So ayan, nasa neutral. So ang ating reading ay 230. So ganun din po siya sa line 2 and neutral. So try natin line 2 and neutral naman. So line 2 and neutral. Ayan, nasa neutral ulit tayo. So 227. Sa line 3, line 3 tayo. Line 3 and neutral. Lagay natin. So 230 pa rin. So tama ang ating So gagawin natin before natin i-energize is check natin kung may mga shorted circuit ito bago natin i-energize ang lahat ng circuit breaker. So yung mga main yung mga sub-circuit knock-off pa ho, yung main natin, so knock-off pa lahat. So magkakaroon tayo ng resistance check kung may shorted then before natin i-energize. So dito na tayo sa ikatatlong panel board. So panghuli na to sa ating ite-terminate at lalagyan ng feeder line. So lahat naman sila identical. So gawin na natin mga kalinya para ma-energize na natin ang buong tatlong porta cabin na accommodation. So ilayin natin to para magpit. So sandali lang. Okay. So ite-terminate na naman natin to ngayon para matapos na natin yung ikatatlong panel. So identical lang sila lahat. So tulad nga ng nasabi ko, ang ating line 1 is brown, line 2 is black, line 3 is gray, neutral is blue, and same green and yellow for grounding. So European standard ang kulay ng cable natin. Unlike dito na red, yellow, blue, and then black yung ating neutral, and then green ang ating ground dito. So ganito po ang color coding pag European standard. So ilagay na po natin para matapos na. So okay na po, na-terminate na po natin ang kanyang L1, L2, and L3 at yung grounding niya ito po. And then ang neutral niya is ito. So as a tip lang po sa mga baguhan, halimbawa po wala pang mga connected wires dito, paano ba natin malalaman ang grounding terminals or connectors at ang neutral connectors? So kung titingnan nyo po ang neutral connectors, so may separator siya. So hindi siya lapat or connected sa mismong panel. Unlike grounding, kaya nga po siya grounding. So tingnan nyo po siya, connected siya sa panel. So ang neutral natin, ito, so meron siyang plastic separator. So angat siya sa ating mismong panel board. So pwede na natin siyang i-energize after checking kung may mga shorted tayo. Okay po. Switch on na rin natin yung remaining 2 panels
supply ng 2 funnels natin. So naka-switch off pa naman doon. And then after that, mag-check tayo ng resistance for shorted circuit. Then i-energize na natin ang lahat ng ating mga load. So switch on ko na to. And then switch on na rin natin doon. So pwede na tayo mag-check for any shorted circuit before tayo mag-energize ng ating circuito. So dahil na-check na natin na wala naman tayong mga shorted circuit, so pwede na nating i-switch on ang ating main circuit breaker. And then isa-isa nating switch on ang ating mga breaker. 1. So dapat may interval. So wala pa naman tayong load na aircon, so pwedeng mabilis siya. Kasi wala pa naman tayong mga load na mabibigat. So naka-switch on na ang lahat ng ating circuit breaker from one of our Porta cabin. So check naman natin ang ating mga load kung gagana ba ang mga ilaw, outlets, at check natin ang supply ng ating mga aircon. So check na natin ngayon ang ating ilaw. I-switch on natin ang switch ng ilaw. So check natin. So ayan, umilaw na siya. So tama ang ating connection. So switch off natin. So sa isang room pa lang ito. Switch on natin yung ilaw sa labas. So tingnan natin. So ayan, umiilaw na rin yung ating ilaw sa labas. So bali siyam na rooms lahat ito. So check naman natin ngayon ang mga power outlets natin sa room na ito. So bali siyam nga po lahat. And then check natin yung supply ng AC. Tingnan natin ngayon kung may power ang ating outlet. So switch on ko na siya. So ito ang ating clamp ammeter with voltmeter. So 225 siya. So try natin sa kabila. Switch on natin tong isang outlet. Then check natin kung may power siya. So meron siya tayong 224 volts. So check naman natin ngayon ang supply ng ating AC. So buksan natin. Tingnan natin kung may supply siya, kung tama rin siya sa 220. Kasi mahirap magkamali dahil 3-phase 380 supply natin. So dapat line to neutral kung tama ba ginawang pag-wiring ng supplier ng ating Porta cabin. So ayan, nabuksan ko na. So switch on natin. Then kuhanan natin ng ating voltmeter kung ilan ba ang makukuha natin. So nasa volts tayo. Ilalagay ko ang ating test lead natin sa outlet ng sa switch ng AC. So nakalagay na siya. So tingnan natin kung ilan ang voltage niya. So nahaharangan, sandali lang. So ayan, 226. So pwede na natin ikabit ang ating AC dito dahil tama ang ating voltahe. So gagawin natin lahat ng kwarto, i-check natin bago natin i-connect ang ating AC. So gagawin din natin ang lahat ng mga dapat gawin na pag-testing, lalo na kung may mga shorted sa mga circuito bago natin i-energize, at check natin lahat ng outlet at AC switch para bago natin ikabit ang AC, sure tayo na 220 ang ating supply. So na-switch on ko na rin yung ikalawang panel board. So after checking na wala naman siya mga shorted circuit, so switch on ko na siya. So check naman natin ngayon yung mga AC, and then paanda rin natin. So ayan, okay na yung mga ilaw niya. So sa isang kwarto rin to. So same procedure lang tayo, check lang natin lahat ng mga ilaw, AC and outlets kung may supply. And then paanda rin natin yung ating AC. So check natin yung AC na yan. So check natin ang supply ng ating AC before natin siyang i-switch on. Kung 220 ba siya. Kasi baka masira natin. So meron tayong 226. So pwede nating i-switch on na ngayon ang ating AC. So safe na natin i-switch on ng ating AC. So ito ang ating clamp ammeter. Kukunan natin kung ilang amperes siya. So switch on na natin na nasa 400 amperes ang ating setting. So switch on ko ang AC. So lagay lang muna natin sa fan. Okay, na-switch on na natin. And then lagay natin sa fan. So ayan, umandar siya. So naka-fan pa lang tayo. So lagay natin sa cooling, low cool kung under ang compressor. So ayan, umandar siya. So okay na. So ganito lang ang procedure gagawin natin sa lahat ng siyam na AC at sa mga lighting circuit. I-check natin lahat.
pati ang ating mga convenience outlet, mga kalinya. So safe na tayo sa 220. So bawat AC, check natin kung 220 ang supply before natin siyang i-energize. So check natin lahat ng 9 rooms, same procedure, and then para matapos na yung ating ginawang project. So check natin itong CO na to sa kabilang sa kwarto na to. So naka-plastic pa siya. So check natin ang yung supply voltage kung meron. Kung tama ba ang kanyang supply voltage. So check natin. So buksan muna natin kasi nakalock siya. So ayan. Ayan. So switch on natin. So tama siya, meron siyang 226 volts mga kalinya. So okay to. So check din natin tong isang AC na to, tong outlet kung 220. Then so ayan. 220 rin siya. So pwede na nating i-energize ang AC na ito. So try natin. So switch on natin, pan. So ayan, gumagana na yung AC. Lagay natin sa ampere. Panda rin natin ng cooling. So ayan, umandar na siya. Una natin ng ampere. So ang ampere niya ay 5.9 amperes. So okay yan. Pwede na nating isara ang outlet na ito. So check natin kung ilan ang ampere niya. So 6.1. Nasa low cool. Ang lagay natin sa high cool 6.4. So bumilis yung ikot ng fan. So fan lang naman ang nadagdag kaya naging 6.4. Okay, so pwede na nating i-close, isara ang outlet nito. Nasara na rin natin yung ikalawang panel board. And then okay naman na ang ating mga ilaws. Then okay din ang ating mga AC. So pwede na natin sarahan ng panel board na ito. So sarahan na natin, kabit na natin yung cover niya, pati yung trunking niya. Then para tapos na tayo. Na-fix na po natin yung mga AC switch. So iyan ang isa sa mga sample. So ayan ang ating AC. So gumagana siya, umaandar siya. So malamig. So malapit na tayong matapos sa ating ginagawang project. So ayan, isarahan na rin natin ang ating ikatlong panel board. So nakabit na rin natin yung ating trunking. Kasi ganito talaga ang style pagka mga porta cabin. Ang entrada naka-trunking lang kasi hindi naman pwedeng ilagay sa loob ng mga double walling. So ito na yung panghuling AC natin i-check kung tama ba ang supply voltage. So ayan, 230 to 29.9. So pwede na nating paganahin ang AC na to. So ito na yung panghuli nating i-check kung aandar kung tama ang ating supply voltage. So almost done mga kalinya. So tapos na tayo mga kalinya. Ito na siya, naka-energize na lahat at na-check na natin lahat ng mga AC niya at mga convenience outlet. So tapos na ang ating ginawang project. So sana po may natutunan kayo sa ating ginawang mga pag-wiring. So please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi tayong updated sa mga bagong videos. So sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So see you po on the next video. God bless po sa inyong lahat.